Guys, nagbabalik naman pong usapang gulay at medyo masama po yung panahon natin ngayon at i-share ko lang po isang component natin dito sa ating home garden. Ito nga po yung ating babuyang walang amoy, pero mukhang hindi maganda yung nangyari dito dahil sa sama ng panahon. Pero hindi ho yan muna yung i-share natin. Merong problema dyan pero ma-fix naman natin yan in the next production cycle. Ngayon, we just pray na walang mangyaring masama dito sa ating baboy, and we're doing some things na para maibsan yung epekto nitong itong beddings na pinasok ng tubig. Pero hindi po yan share natin. I-share po natin ito po sa gilid na kung saan ay meron akong unlimited na compost, no? So yun po yung isang magandang nidulot nitong babuyang walang amoy dahil sa beddings natin ay hindi semento. So meron tayong unlimited na compost at yan. Ginagamit ko ho ito sa aking pagtatanim ng gulay. Ito na po yung ating taniman ng sitaw at medyo papunta na sa terminal stage niya. Ito pong ating sitaw ay walang spray. Wala din pong artificial, inorganic na abono kasi nga ho yung unang nagko-consume dito ay kami po. Then kung may sobra, yan po ay binebenta namin sa labas. At marami-rami na rin po yung aming nakuha dito. Nakapagbenta na rin kami po. Medyo marami-rami na rin. So yan lang po yung pakita ko po yung epekto ng compost na hindi naman po siguro sa compost lang, no, yung naging resulta dito. Maybe maraming factors, pero yan lang po, i-share ko lang na gumamit tayo ng compost dito at hindi na ho tayo gumamit ng abono. So far na harvest na po ito. So hindi na ho tayo So yung ating direction kasi dito, kasi dati kung tingnan nyo sa mga sinishare ko sa video ay gumagamit din ako ng mga abono, ng mga chemical pesticide. Pero I've realized na kailangan pala nating mag-evolve sa ating farming. I don't know if lahat ay naniniwala dito, pero ang aking belief ay kailangan nating maging sustainable. Yung tipong hindi tayo dependent sa mga, especially sa mga commercial, no? Yung tipong nasa loob lang, yung resources ay gagamitin mo para makapag-produce ka. Halimbawa nito, yung mga kawayan, marami ditong waste lang naman ito sa paligid. So ginagamit ko anti-soil erosion, tsaka maraming benefito itong may baral. Yan. So yung roots niya hindi na-expose. Tsaka maraming benefit diyan. I-share natin sa sunod na video. So yung point ko lang naman po is gamitin natin yung whatever na resources na meron sa ating paligid para hindi na tayo sigig bili ng bili. So yan po, ito po yung ating mga okra so far. I-fix pa natin yung mga plant. So yan po yung ating okra. So far wala naman po yung spray at wala ding organic na abono, just a compost na mula doon sa ating babuyan. So yan po yung apply natin. Dito naman po ay itong ating talong, newly planted, and we're having an experiment here. Yan, ang plat na yan ay walang abono, dito ay may organikong abono or compost. Tingnan natin kung merong diferensya, kasi kung wala naman hindi na lang tayo gagamit. So yan po, maganda rin naman nag-experiment tayo time by time. And then explore din natin dito sa experiment na to yung different techniques ng paglalagay ng compost mula doon sa ating babuyan. So yan lang po yung aking isi-share sa ating video ngayon. Sana meron tayong nakuha doon sa mga or na-inspire, no, or na at least magiging basis ninyo sa paggawa din ng mga kung anong gusto nyong gawin sa inyong farm or home garden. Yung unlimited na sinabi ko, exaggerated lang naman po yung unlimited, no. Kasi nauubos din naman yan eh. So ang ibig ko lang sabihin is sobra-sobra po yung naibibigay na compost ng ating babuyan doon para sa ating mga tanim. So yan lang po muna. At sana meron tayong nakuha sa ating video. Magbabalik mo usapang gulay, and don't forget to subscribe. Maraming salamat po. God bless.